At sa iba namang balita, sa gitna ng isyu ng pamamahagi umano sa mga senador ng natirang pera o savings ng Senado, ay ginulat ni Senate President Juan Ponce Enrile ang lahat kanina nang magmosyon siya para ideklarang bakante ang kanyang posisyon. Pero hindi pumayag ang karamihan sa mga senador na bumoto. Mula sa Senado ng Republika ng Pilipinas, nakatutok live si Jan Vicente. Jan? Yes, Mike, ilang buwan na nga usap-usapan na umano'y planong pagpapatalsik kay Senate President Juan Ponce Enrile. At kanina, siya na mismo ang kumasa. Sa simula pa lang ng sesyon, tumayo si Enrile at hiniling na ideklarang bakante ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Senado. I ask that my motion be immediately put to a vote to pave the way for Madam Miriam Defensor Santiago, Senator Antonio Trillanes, any of the Cayetano siblings, or anyone else here in the Senate who may share the same sentiments against my leadership and who may be secretly interested in this job, the chance to be nominated and to seek the majority support to be elected as the new leader of this Senate. Pero ang kanyang mosyon na ideklarang bakante ang kanyang posisyon, tinanggihan ng mga senador. 11 ang bumoto laban dito, 3 ang bumoto pabor, habang 2 ang nag-abstain. I just joined the Senate President in his motion. It was a motion to give the Senate a fresh start. Sana, if that would be the sentiment of the majority. We will not stop. Hindi kami natalo rito. This is just the preliminaries, ano? And ano tayo? We are more motivated now than ever. Itong mga nakaraang araw, binatiko si Senador Miriam Santiago si Enrile sa pamamahagi ng dagdag pondo sa mga kapwa-senador. Ayon pa sa isang ulat, tinawag daw ito ng isang senador na suhol para manatili siya sa pwesto. Giit ni Enrile, hindi siya kumakapit sa pwesto at wala daw siyang binayaran para manatili dito. Tahasang binatikos ni Enrile si Santiago na ngayon nakasick leave. The very thought that this position is for sale repulses me truly. But apparently, Senator Santiago thinks everything and everyone in this Senate has a price tag. When it was her turn to be challenged regarding her own integrity and to be called, quote, crusading crook, unquote, and quote, a hypocrite par excellence, unquote. It seems that alone was enough to pose a danger to her own health and whatever remains of her equanimity and sanity. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, may hawak daw siyang dokumento magpapakita na ginamit ni Santiago ang pondo ng Senado para sa personal na mga bayarin tulad ng pambayad sa kasambahay at pang-grocery ng pamilya. Ang wish ko lang, sana get well soon para I can already press charges against her. Kasi pangit naman yung may sakit, wala namang laban. No? At saka yun nga, sinasabi ng doktor, tama o hindi, precarious. Ano? Ayaw naman natin mag-contribute doon sa makalala pa yung kanyang karamdaman. So, ganun na lang muna. Tingnan natin. But I have my documents with me. Yes, Mike, sinubukan natin kunin ang pahayag ni Senador Miriam Defensor Santiago, pero ayon sa kanyang opisina, sa ngayon daw ay hindi siya makakapagbigay ng pahayag dahil nga sa masamang kondisyon ng kanyang kalusugan. Sinusubukan pa rin natin kunan ng pahayag ang magkapatid na Cayetano. Samantala, naghain naman kanina ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption ng ethics complaint laban sa lahat ng mga senador para sa umunay pamamahagi sa kanila ng mga savings ng Senado. Para kasi sa grupo, dapat daw binalik na lang yung savings sa National Treasury. Mike? Maraming salamat, Jamsi Sante.